Okay, goodie guys, no? So mayroon na naman tayong service na Sharp dito, 10.5, no? So ito ay F8 error, yan, no? Yan, F8 error, no? So last time meron tayong na-vlog. Ang problema naman noon, ayaw umikot sa was, ayaw umikot sa spin, pero wala siyang error, bumababa yung timer. Dito naman hindi siya umiikot, pero nag-e-error din siya ng F8. So hindi bumababa yung timer, nag-e-error siya ng F8, no? So tingnan natin kung anong problema nito, no? Kasi hindi rin to umikot guys, ayaw magbuwas, ayaw mag-spin. Pero ang problema niya, mayroon siyang error na F8. Ayan, no? So hindi siya umiikot, no? So naglalabas siya ng error. So same procedure, kasi nga hindi siya umiikot. Doon kagad tayo sa motor pupunta, doon natin i-check, no? Kasi nag-error siya eh. Walang was, walang spin ito, tapos may error siya na F8. Yan. Yan. So same procedure gagawin natin. I-check natin yung pinaka motor, no? Basic, step by step talaga guys ang pag-check nito, no? So ito yung pinaka ano niya, pinaka socket ng motor. Yan, nilabas ko na. So i-unplug lang natin guys, no? Para hindi tayo makuryente. So i-unplug natin. So F8 error. Yan, so i-unplug na natin. So sukatin natin to guys. Gamit tayo ng tester, no? So ito, kuha tayo ng tester dito. Wait lang, kuha tayo ng tester. Yan, so unahin muna natin test yung IPM muna guys. Ito sa board to papunta, no? Itong socket niya na isa, ito kasi papunta sa motor. So ito yung sa board. Tingnan natin yung accuracy ng IPM niya, kung good yung board. Unahin natin. Ayan, 0.6 mega ohms. Lipat natin. Ayan, 0.5 mega ohms. So lipat natin isa. Yan, 0.6 mega ohms. Ibig sabihin, good yung sa board natin. So dito tayo sa motor, no? So ito, tingnan natin. Ayan guys, kung mapansin nyo, open na. Lipat natin sa kabila. Ayan. Ayusin lang natin. Ayan, may 11.8. Dapat lahat guys, 11.8 makuha natin. Lipat natin sa gitna to. Ayan, wala na, open. Open. Yan, open siya talaga. Lipat sa kabila. Yan, 11.8. Yun yung dapat mayroon. So dito isa, open sila. So wala, open. So ibig sabihin, sira yung motor guys, no? So yun, no? So F8 error, motor din yung problema, no? Ng Sharp na inverter, no? So pwede ito ipa-warranty. Kaya 10 years warranty naman. So kung pasok pa sa warranty, pwede pa-warranty ng ating customer ito. So yun, no? So sana makatulong yung mga video natin, no? Okay, thank you. Bye-bye.